Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad ko natunan para sa daily devotion na pinamagatang nasaan na nga ba ang original copy ng Bible. Ang concept natin ngayon is autograph. So yung scripture ngayon is 2 Timothy chapter 3 verse 16 na sinasabi, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pag-asanay sa katwiran. So yung teaching natin ngayon is number 1, the original copy is inspired by God. So sinasabi ito na original na mga akda ng Bible o tinatawag na autographs ay tinuturing ng inspirasyon ng Diyos. Nang isulat ito ng mga manunulat, ang Diyos ang nagbigay ng gabay at kapangyarihan upang maisulat ito ng tapat at wasto. The original copy is inspired by God. Next, the original copy of the Bible is lost. So sinasabi dito na ang manuskrito ay wala na yung mga original na manuskrito ng Bible dahil sa katagalan, nasira na din at iba pa mga dahilan, no? So nawawala na ang mga original copy ng aklat ng Bible. Subalit, meron tayong mga kopya na tapat sa original at maaari nating maunawaan ang mensahe ng Diyos. So the original copy of the Bible is lost. Last is, the modern Bible is still God's Word. So kahit na yung mga original na copy ng Bible ay nawawala, ang mga kopya at salin ng Bible ay meron tayo ngayon. Ay tinuturing pa rin mga salita ng Diyos. Pinipili ng Diyos na i-preserve ang kanyang mensahe para sa atin gamit ang mga makabagong pag-asalin at manuskrito. So the modern Bible is still God's Word. So meron ditong inano si Daniel Wallace. Number 1 is textual variants is composed of spelling, word, order changes, and stylistic variation. So dito sinasabi na sa paglipas ng panahon, maraming kopya ng Bible ang isinulat ng mano-mano. Dahil dito may mga pagkakaiba ng spelling, no? Pagkakasunod ng mga salita at estilo ng pagsulat sa mga kopya. Ngunit hindi ito nakaka-apekto sa mensahe ng Bible. So, textual variants is composed of spelling, word order changes, and stylistic variation. Next, no biblical doctrine is at stake. So, sinasabi dito na ang mga pagkakaibang ito sa mga manuskrito ng Bible ay hindi nakaka-apekto sa pangunahing doktrina ng pananampalataya. Ang mga pangunahing aral tulad ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay nanatiling buo at hindi binabago ang mga pagkakaibang ito. So, no biblical doctrine is at stake. And last is, the Bible is the most reliable ancient writing. So, ang Bible ay tinuturing na pinakamataas na kredibilidad sa lahat ng mga sinuunang aklat dahil sa dami ng mga manuskrito na napapatibay sa teksto at sa mga pag-usumikap ng mga scholar upang pinakin ang kapampangan ito. So, the Bible is the most reliable ancient writing. So, bilang application number 1, trust the God preserve His Word. So, bagamat nawawala na nga yung mga original copy ng Bible, tayo ay may tiwala na pinangalagaan ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga kopya at pagkasalin. Kaya't maaari tayong magtiwala na ang mensahe ng Diyos ay hindi nawawala. Kahit na maraming taon na ang nakalipas, ang Bible ay nanatiling buo at hindi nawawala ang tunay na mensahe ng Diyos. So, trust the God preserve His Word. Next, to study the Bible as much as you can. Mahalaga na pag-aralan natin ang Bible ng malalim at patuloy, no? Upang mas lalo natin makilala ang Panginoon Diyos at kung ano ang kanyang mga plano para sa ating buhay, no? So, study the Bible as much as you can. Kung ikaw ay mag-aaral ng mga aklat ng Bible tulad ng mga gospel, matutunan mong mas malinaw kung paano mamuhay si Jesus Christ sa buhay mo at i-apply yun sa iyong buhay ngayon, no? And lastly is, build your life on the Word of God. So, dapat natin gawing batayan ang ating buhay na mga prinsipyo at aral na matutunan natin mula sa Bible. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng mas matibay na pundasyon sa anumang pagsubok kami sa buhay. Dahil nasa Bible ang kasagutan sa lahat ng katanungan or problema natin, no? So, kung ang isang tao ay magsimulang magsunod sa mga turo ni Jesus tungkol sa pagpapatawad, pagmamahal at kababaan loob, magiging mas matatag at makulay ang kanyang buhay. So, build your life in the words of God. So, ayun namin ang natutunan sa daily devotion. Now, may matutunan kayo, ma-share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.